wika mo'y aming tutuparin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y nagdilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria. At nais ko lang pong i-acknowledge lahat po ng mga tatay na naririto, kahit yung mga nasa online o yung mga nakakapakinig lang po ng ating trompa o sound system sa pagdiriwang nating ito ng kapistahan. Pwede po ba natin palakpakan ang lahat ng mga tatay? Kalimutan nyo na yung Solidad Club, no? Pag sinabing palakpakan, di ba Solidad Club tayo? Mamaya ulit, ha? Exemption lang. Baka sabihin nyo, Father, Lent po ngayon, bawal pong pumalakpak. Huwag kayong no? Okay. So, tingnan po natin, no? 2 beses po nating pinararangalan at ipinagdiriwang si San Jose sa buong taon, no? Yung kapistahan ni San Jose bilang una, manggagawa. At pangalawa, ito pong bilang asawa, kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria. Kung babalikan natin ang mga kwento sa ating pong Biblia, sa tuwing binabanggit si Jose, wala tayong maririnig na dialogue. Walang sinasabi, no? Kahit kapag yung isang bahagi ng Ebanghelyo, nung nawala si Jesus sa templo, nung hinahanap nilang mag-asawa ni Maria at Jose, si Maria lang ang nagsalita, tahimik lang si Jose. Nung malaman niya na buntis si Maria, tahimik lang din siya. Base sa pagkakapahayag dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, nag-iisip lang siya ng malalim. Tahimik lang itong si Jose. Laging ganun yung description ni San Jose bilang asawa. Pero dito sabi, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Kaakibat niyan siyempre yung responsibilidad, yung pag-ako niya ng pananagutan kay Maria na maging asawa at sa kalaunan ay maging ama ni Jesus. Hindi niya dugo, no? Kumbaga, kung ituturing, hindi biological, no, na magiging ama si Jose, pero pinili ng Panginoon ayon sa plano
ng Diyos na si Jose ang pinili na maging asawa ni Maria na maging ama ni Jesus. Sino ba si Jose? Hindi naman yan kilala sa lipunan. Si Jose, hinahamak nga ng mga tao nang sabihan si Jesus, di ba? Anak lang siya ng isang karpentero. Meron po bang mga karpentero dito? Wala na. Asa na lang kayo sa mga paggawa. Di ba? Karpentero. Ito yung bumuhay. Ito yung hanap buhay ni Jose at kanyang naitaguyod itong si Maria at si Jesus. Naturuan nga rin niya paano magkarpentero si Jesus. Isang marangal na trabaho, hindi ikinahihiya. Pinili niya ng Panginoon si Jose na isang karpentero. O pwede namang isang hari, o pwedeng isang saserdote, o pwedeng isang may katungkulan sa lipunan. Mas magiging madali yon. Pero hindi. Isang hinahamak na karpentero. Pero napakalaki ng ginampanan ni Jose. Kaya maganda po, no, para sa mga tatay na naririto. Itong mensahe na ibinigay ng anghel, no, sa pamamagitan ng anghel, ipinhatid ng Panginoon yung mensahe na sinasabing, Jose, anak ni David, huwag kang matakot. Sabihin nyo nga po sa mga tatay na naririto, huwag kayong matakot. Sa mga tatay na naririto po, no? Kayo lang kasi nakakaintindi niyan eh. Kayo lang nakakaunawa ng mga takot na daladala ninyo na hindi ninyo masabi-sabi. Yung pananahimik mo, kadalasan po kasi sa mga tatay, tahimik lang, no? Kailan nyo yan maririnig? Paglasing. Di ano paglasing? Paglasing yan yung talagang madaldal. Pero pag hindi yan lasing, mas madaldal yung nanay. Pero yung mga lalaki, tahimik. Nag-iisip. Pero yung pananahimik ba ng mga tatay ngayon, ng mga kalalakihan, ay po pwedeng katulad ng pananahimik ni Jose? Tahimik pero talagang nasa puso, ginagampanan ng pagiging asawa, ang pagiging ama. Lalo pa sa panahon natin na ngayon, no? Laging sinusubok ang pamilya. At kailangan ng tatay kasi nga, ang mga tatay ang haligi ng tahanan, pundasyon, pader, na kung matatag yung tatay, hindi mapapasok ang pamilya. Kaya kamusta po yung mga pamilya natin ngayon? Baka dahil dun sa mga takot, no, na nararamdaman ng mga tatay, kung kaya medyo gumigewang ang pamilya. Tabi-tabi po, no? Pero karamihan po, kadalasan, mapapaisip kayo, bakit ang dami pong letra ngayon ng gender ng tao? Isa sa mga pwedeng pagnilayan, nasaan ba yung tatay? Nagtataka tayo, no? Pero nasaan nga yun mga tatay? Hinahanap natin yung mga tatay. Wala kasi masandalan. Walang naproprotekta, walang nagtatanggol. Kung hindi man, mismo nakakalungkot naman isipin, pero mayroong mga tatay mismo ang naging dahilan para panghinaan ng loob ang kanilang mga anak. Sabihin nyo nga ulit sa mga tatay na naririto, huwag kang matakot. Yung literal na katulad dito, mga tatay, huwag kayong matakot, pakasalan. Anong petsa na? Hindi pa kayo nagpapakasal.
Buntis lang kayo ng buntis. Ano bang kinakatakot ninyo? O pwedeng tingnan natin ito sa ganito talaga. Na tinatawag ka na ng Panginoon, pinaparating na sa iyo, huwag kayong matakot. Ano, tatakot kayo sa gastos? Natakot kayo sa sasabihin ng ibang tao na wala kayong panghanda, nagpakasal kayo pero wala kayong panghanda? Huwag kayong matakot. Pwede sa isang banda, pwede natin, huwag kayong matakot, mag-express. Ang mga anak ninyo, kailangan ng yakap. Kailangan din ng mga salita, encouraging words. Ang mga anak ninyo, kailangan naririnig mula sa mga tatay na maganda ka anak, pogi ka anak, magaling ka anak. Kaya mo yan anak. Mga tatay, huwag kayong matakot, magsalita, magsabi ng ganyang mga pananalita kasi kailangan yan marinig ng mga anak. Minsan, kulang sa pagsasalita ng magaganda. Pero sobra-sobra magsalita ng mura. Yung masasakit na salita, talagang ang lakas ng loob bitawan. Kaya yung self-esteem ng mga bata, o kaya yung behavior ng mga bata, parang minsan mas maganda pang tahimik ka na lang. Kasi minsan na nga lang bubuka ang bibig, hayop ka anak, hayop ka anak. Sabihin nyo nga ulit, huwag kayong matakot. Ang dami-daming tao dito sa Kamba, ang dami-daming lalaki dito sa Kamba, ang dami-daming tatay dito sa Kamba. Pero yung tapang, baka konti lang yung matatapang. Kasi akala natin, pag matapang, yung naninigaw, nambubuntal, yan, matatapang yan. Pero kung tutusin, yan talaga yung mga duwag. Sabihin nyo nga ulit, huwag kang matakot. Kahit mapapaulit-ulit ako dito, ngayon lang naman tayo nagkita-kita dito, no? Pero ito yung pwedeng sabihin, huwag kayong matakot. Kung sakasakali po sa mga asawa, sa mga anak na naririto na medyo hindi nagiging maganda ang inyong karanasan sa iyong mga tatay, po pwedeng yung mga tatay nagpabaya, umalis, lumayo. Meron po kayong tatay kay San Jose. Si San Jose nga, inako niya si Jesus. So, meron tayong pwedeng takbuhan. Kaysa yung magwala tayo, takbo ka kay San Jose. Tatay yan eh. Asawa yan. Pero sana pagdating ng araw na ikaw naman ay magiging tatay sa mga kabataan, mga kalalakihan na naririto, kung sakasakali ikaw naman, no? Tularan mo si San Jose. Ituwid mo yung pagkakamali ng iyong ama. At unawain mo ng mabuti, medyo naduwag lang sila. Pero ngayon, kung bibigyan ka na ng pagkakataon, bubuo ka na ng iyong sariling pamilya, magiging asawa ka, magiging ama ka, tandaan mo mabuti, sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Makakaya mo rin yan. Kakayanin mo. Sa tulong ng Diyos, hindi ka niyan pababayaan. Hindi tayo pababayaan. Sabihin niyo nga ulit sa mga tatay, huwag kang matakot.